Nakarating na sa wakas sa 5th level ng dungeon sina Laios, Mersil, Senshi at Chilchok. Pag-alis nila mula sa Golden Castle, sinalubong sila ng malawak na bayan ng Kastilyo. Ang daan nitong binago at nahubog ng mahika, ay nagtataglay pa rin ng mga marka ng dati nitong karangyan. Tila merong aninong sasagi sa iyong paningin at may mga boses na maririnig ang iyong mga tenga, na nagpapahiwatig na merong presensyang nagmamasid-masid sa paligid. Natuklasan ni Laios ang tirahan ng mga orcs, na parang iniwanan nila sa pagmamadali. Naiwan ang kanilang imbakan na nakabukas at dahil dun ambaho ng amoy sa lugar na yon. Mukhang naghalungkat ang mga halimaw doon, pero ni hindi man lang nila ginalaw ang harina at alak. Something na interesado si Senshi. Pwede kasi siyang makagawa ng tinapay doon. Nabahala naman si Chilchok dahil posibleng magalit ang mga orcs pagbalik nila. Sagot naman ni Senshi na ibinigay nila sa kanila ang mga gulay nila, kaya naman ngayon, quits na sila. Nagulat si Laios sa nakita sa isa pang kwarto, merong mga patay na wargs sa lapag. Napansin naman ni Mersil na nasunog ang mga ito ng hindi ordinaryong apoy. Sumangayon si Laios at hinala niya, ang Red Dragon ang may pekone nito. Ibig sabihin, kamakailan lang, dumaan ang Red Dragon sa lugar na ito. Naalala ni Mersil ang nakaraang usapan nila tungkol sa kung paano hindi ganun ka-active ang mga dragons at palagi lang tulog ang mga ito. Base sa kung ano ang sinabi ng mga orcs sa kanila, mukhang gising lang all this time ang Red Dragon, at mukhang malapit lang sila. Napaisip ito kung kakayanin kaya nilang matalo ang active na dragon nito gayong ang unti lang nila. Paano raw kung matalo sila ulit, at paano kung knock-in at na-digest na talaga ang kapatid nitong si Farlin? Pinakalma naman ito ni Laios at sinabing hindi pa sila sigurado sa mga bagay-bagay. Sa ngayon, kailangan muna nilang gumawa ng strategy. Na-bring up naman ni Chilchok na kahit na may strategy sila, hindi magiging madali ang kaharipan ang isang dragon ng 3 tao lamang. Nagulat naman sila sa sinabi nitong 3, 4 sila. Ilang beses na raw nitong sinabi na wag siyang asahan na makatulong sa mga labanan. Ang trabaho niya lang daw ay ang tulungan silang makarating sa lugar na iyon at hindi ang pumatay ng dragon. Naiintindihan naman daw yun ni Laios at hindi naman daw siya inaakusahan ni Mersil. Tinanong ni Senshi kung paano nila natalo ang mga dragon noon. Depende daw sa sitwasyon, sagot ni Laios. Noon kasi, magkakast ng spell si Farlin sa kanila para maprotektahan sila sa apoy at injury. Siya, si Namari at Suro daw ang nagdidistract sa dragon. Habang si Marsil ay gumagamit ng explosion spell para hamin na ito. Doon naman hahanap ng pagkakataon si Suro upang tapusin ito. Ganun daw ang pagkakaalala ni Laios sa mga previous na laban nila. Dagdag niya, nakakaya lang daw nila ito noon dahil sa grupo na meron sila. Sa ngayon, kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan upang matalo ito kahit na 3 lamang sila. Walang masyadong effect sa dragons ang magic at weapons dahil sa skills na bumabalot sa katawan nito na singtibay ng bakal. Pero sa ilalim daw ng leeg nito matatagpuan ang weak spot. Ito lang ang paraan para mapatay ang dragon. Kung matitira daw ang spot na yun, siguradong mananalo sila. Na-curious naman bigla si Senshi sa kung gaano ba kalaki ang Red Dragon. At para maipaliwanag ng mabuti, tinuro ni Laios ang walkway na may tama. Ganun daw kataas ang isang Red Dragon. Sa tingin nga raw ni Chilchok, kaya may basag ito ay dahil tinamaan ito ng ulo ng dragon. Sumangayon naman dito si Laios. Dahil sa taas nito, mukhang magiging mahirap na maabot ito kapag merong espadang dala. Umakyat sila sa walkway para makita ng malapitan ito. At napagtanto nga ni Laios na masyado tong mataas. Naisip niya na pwedeng tumalon na lang siya galing doon papunta sa leeg ng dragon. Pero hindi pumayag sina Mersil at Chilchok. Kitang nababahala si Mersil dahil kahit kaya niyang mag-cast ng protection spell, hindi ito kasing galing ni Farlin. Siguradong masasaktan daw si Laios kapag nahulog ito doon at malamang hindi nito maiiwasan ang dragon's breath. Napatanong tuloy si Chilchok, ano nga ba ang gagawin nito tungkol sa apoy na binubuga ng dragon, lalo na't walang matatakbuhan sa walkway na yun. Brinang up din ni Mersil ang sinabi ni Namari, na hindi man lang mahihiwa ang dragon sa axe ni Senshi,
at napatanong siya kung mas okay daw ba ang espada nito. Inexplain ni Mercil na kailangan nilang ma-distract ang dragon ng medyo matagal para magkapag-cast siya na malakas-lakas na explosion spell na kayang makastan dito. Dagdag niya, isa sa kanila ang dapat mag-land ng killing blow. Kaya raw ba nila ni Senshi yun? Napaisip naman si Laios doon. Hindi siya makasagot nang tanungin ni Chilchok ang eksaktong plano. Habang nakatitig sa sirang walkway, naisipan nitong imbes na tirahin ang dragon, subukan daw nilang patamaan ng explosion spell ang mga building. Inexplain nito ng napakaraming walkways sa pagitan ng mga gusali. Kung papasabuhin daw nito ang isa habang dumadaan ang dragon, matatrap ito ng debris at mas mapapadali para sa kanila ang mat-target ang weak point nito. Napaisip naman ang dalawa sa posibleng mangyari. Totoo naman daw na kung siya lang at si Senshi, imposibleng matagalan nila ang pakikipaglaban sa dragon habang inaante itong mecast ang spell. Pero kung makakayanan nilang magpahabol na lang dito, magsisilbi silang distraction. Makitid lang daw ang lugar na yun para sa Red Dragon. At kung mapaplano nila ng tama, siguradong mapapagod ito kakatakbo. Malamang, pagod na din ito talaga dahil masyadong matagal na itong active. Mukhang may sense daw ang planong ito, sabi ni Chilchok. At dahil doon, mukhang makakatulong daw siya. Sobrang saya naman ni Mercil at nagpasalamat siya dito. Tiyayakapin pa nga dapat siya nito pero pinigilan siya nito. Napaisip tuloy si Laios kung bakit nga hindi tulog ang dragon at bakit nagpakita ito sa 5th level. Isang misteryo daw kung bakit nagpursigi pa din itong lumibot doon gayong iniiwasan ng mga dragon ang makikitid na lugar. Posible raw kayang mating season na? Naalala naman bigla ni Chilchok ang sinabi ni Namari tungkol sa kawali ni Senshi. Nabanggit nitong gawa ito sa kakaibang materyales na kayang hamarang sa atake ng dragon. Tama raw yun, sagot ni Merciel. Ayon kay Namari, pinapangarap na bakal ng mga blacksmith yun. Kung kaya nito ang dragon, ibig sabihin, kaya nitong ma-handle ang dragon's breath. Ayon kay Senshi, mukhang na-figure out na nila ano ang gagawin sa fire breath. Kung ganun, napaisip si Chilchok na maaring ang mga kutsilyo din daw ni Senshi ay gawa sa kakaibang bakal pero tinago niya na ito. Nabuhayan na ng loob si Laios dahil mukhang ayos ang plano nila. Posible ang anumang bagay kung ilalagay mo ang iyong isip dito. Aniya ngayon, oras na para alamin ang ruta na gagamitin nila upang ma-distract ang dragon. Gayunpaman, sa ibang direksyon pumunta si Senshi. Nagsimula na ngang mag-drawing si Laios, habang sinusukat nila ang mga daanan doon. Isa-isa nilang chinek ang mga pathway at iginuhit sa mapa. Matapos ang masusing pagpaplano, mukhang masaya na sila sa resulta nito. Nagulat naman si Senshi na nakabalik na ang mga ito. Galit naman si Chilchok na tinanong kung saan daw ito nagpunta at nawala bigla. Ipinakita niya ang kanyang ginawang tinapay. Napatanong tuloy si Mercil kung na-realize ba daw nitong lalaban sila sa isang dragon. Sagot niyang oo, mapapalaban sila ng matindi, kaya importante raw na makakain sila muna bago ang confrontation. Naalala bigla ni Laios na natalo sila ng nakaraan dito, dahil lahat sila ay gutom na. Ayaw niya raw na maulit ang pagkakamali na yun. Na-excite naman si Chilchok nang makita ang alak sa lamesa. Hiniram daw ni Senshi ang ilang mga items mula sa bodega ng orcs. Nagbuhos na nga ito sa baso, pero pinalo siya ni Mercil gamit ang staff niya. Tsaka na daw yun, matapos nilang matalo ang dragon. Ayon kay Senshi, wala man silang itlog. Sa tingin niya, kaya niyang makagawa ng something, gamit ang kung ano ang meron sila. Gamit ang grater, dinurog nito ang tinapay para gawing breadcrumbs. Nilagyan nito ng unting asin at paminta ang meat ng giant frog at dinip sa bowl na merong harina na hinalo sa tubig. Kinoat niya ito sa breadcrumbs at prinito sa mainit na olive oil. Para sa sauce, gumamit ito ng red wine at ilang mga seasoning. At okay naman ang tinikman niya. Tinawag niya ang dish na ito na, "Let's cutlet the dragon to pieces." Mukhang masarap daw, sabi Laios. Hindi naman na-realize ni Chilchok na gutom na pala siya hanggang sa naamoy niya ang niluto nito. Kumain na nga sila at inenjoy ito. Ayos daw at malutong ang pagkakaluto. Si Mercil naman ay biglang napaiyak, kaya napatanong si Laios kung anong problema.
Nagiging emosyonal lang daw siya ngayong matatapos na finally ang pagkain nila ng mga monsters. Habang kumakain, nagsalita naman si Laios. Sigurado raw siyang, hindi siya aabot doon kung siya lang mag-isa. Kaya naman nagpasalamat ito kay Senshi. Napakarami daw nitong natulong kahit na, strangers sila sa kanya. Malaki daw ang naitulong ng masasarap nitong pagkain. Kay Chilchok naman, sinabi nitong kung hindi daw dahil sa kanya, maaring longkat pa ang dinaanan nila at maraming nasayang na oras. Sobrang maasahan daw ito. At kay Mercil, sinabi nitong siguradong naging matindi ang paglalakbay na ito para sa kanya dahil sa mga kakaibang mga experiences. Humingi ito ng tawad dahil doon. Pero masaya daw siya na pinili nitong sumama sa adventure na yun. Napanguya at lunok ang tatlo dahil sa speech niya. Napasigaw ng hura ang dalawa habang sinabi naman ni Chilchok na wrong timing daw si Laios. Kaya naman napasorry na lang si Laios. Napansin naman niya ang platong nasa lapag. Tinanong ni Senshi kung anong meron at sagot niya parang nagsishake daw ang lapag. At tama nga, lahat sila ay naramdaman ang pag-alog ng gusali. Ito pala ay dahil naroon na ang Red Dragon. Sa loob, napatanong si Mercil kung ano raw kaya ito. Sigurado si Laios na ito ay ang Red Dragon na bumalik na. Pero tila hindi nito alam pa na naroon sila, kaya naman dapat daw ay magmadali na sila. Nagmamasid-masid naman ang dragon sa lugar at tila may naamoy. Hindi pa rin makapaniwala si Chilchok sa kung gaano kalaki ang dragon na yon. At dahil dun napatanong tuloy ulit si Mercil kung kakayanin ba nilang matalo ito. In-encourage naman sila ni Laios at sinabing magiging okay daw ang lahat. Nakaya nga nilang umabot doon na silang apat lang. Inutusan na nitong pumunta sa spot si Mercil habang ididistract na nila ang dragon. Chinek naman nila ang bawat isa kung ayos sila. At nang okay na ang lahat, naghanda na sila para makipaglaban. Pumunta na sa kanya-kanyang pwesto ang bawat isa, para sa harapan laban sa Red Dragon. Si Mercil ay mag-isa sa kanyang spot at nagpe-prepare na para sa kanyang spell. Finally, matapos ang paghahanda, sa tingin niya ay sapat na ang ginawa nito para mapabagsak ang gusali kung kailan niya naisin. Napansin naman nitong tila meron pa siyang natitirang mana. Nagduda siya kung magwo-work ba ang plano. Pero kung titirahin niya lang randomly ang dragon gamit ang magic, hindi garantisadong tatama ang spell nito doon. At maaring maubos niya lahat ng mana niya para lang knock-out ito. Ibig sabihin din nun, isa siyang sugal na maaaring maglagay sa alanganin ng buhay ng lahat. Mas safe na idea ang i-trap na lang ang dragon sa ilalim ng gumuhong gusali. Mas may sense ito. At dahil meron pa siyang natitirang mana, higit para sa spell na kailangan niyang i-cast, kapag may nangyaring hindi maganda kina Laios at sa iba pa, makakatulong siya. Oras na muna raw para kumalma at huminga ng malalim. Sa ngayon, kailangan ni Mercil na mag-concentrate sa sarili niyang task. Sisiguraduhin daw nitong hindi sila mabibigo. Naisip nito si Farlin at sinabing hintayin niya lang daw sila. Makikita naman ang Red Dragon na nagmamasid-masid sa paligid. Naamoy at narinig na nito finally, sina Senshi at Laios. Nandun sila sa kanilang spot at gamit ang kanilang mga panluto ay nag-ingay upang kunin ang atensyon ng dragon. At nang makita na sila nito, nagsimula ng tumakbo sina Laios, Senshi at Chilchok. Hindi naman inalis ng dragon ang mata nito sa kanila. At nakakagulat na ang bilis pala nitong tumakbo. Nabanggit tuloy bigla ni Laios na ang top speed ng Red Dragon ay 60 km/h. Nagulat si Chilchok at sinabing dapat sinasabi niya ang ganong bagay bago pa sila magsimula. Ang tao kasi kaya lang tumakbo ng nasa 15 to 30 km/h. Wika naman ni Laios, gagamitin naman nila ang terrain para mapigilan ito, so wag daw itong mag-alala. Kumanan sila sa susunod na kanto. Gagamitin nila ito upang pabugahin ito ng apoy ang dragon. Merong kasing fuel storage ang isang dragon sa kanyang katawan. At kapag clinic nito ang kanyang dila, nai-ignite ang fuel na yun, kaya nakakabuga ito ng apoy. Ang plano ng grupo ay ang maubos ang nasa storage nito para hindi na ito bumuga pa ng apoy kapag trinap na nila ito sa ilalim ng building. At totoo nga, clinic na nito ang kanyang dila.
Narinig ito ni Laios kaya naman inexpect niya nang lalabas na ang apoy, kaya pinagtago niya na ang lahat sa mga kawali ni Senshi. Sobrang lakas ng apoy na binuga nito ngunit buti na lang at napakatibay ng kanilang shield. Hindi naman makapaniwala si Laios sa dami ng apoy na kaya nitong ibuga. Salamat sa magpanluto ni Senshi at sa protection spell ni Mersil at hindi sila nasaktan sa pag-ataking ito. Pero masyado itong nakampante at nahawakan ang mainit na kawali. Huli na nang mapansin niyang sobrang init nga pala nun. Kaya naman napaso siya at nabitawan nito. At nang tumigil ang pagkalansing nito sa lapag, tinuon muli ng dragon ang kanyang atensyon sa kanila. Nabanggit naman ni Chilchok na siguradong iinit talaga ang pots. Isa pa, araw-araw itong ginagamit ni Senshi. Gayunpaman, inassume kasi ni Laios na i-reflect lang nito ang apoy ng dragon. Sinabi daw kasi ni Namari na kaya silang protektahan ng adamantine sa apoy ng dragon. Hindi naman makapaniwala si Chilchok na half-baked ang payo nito. Muli na namang nag-click ang dragon, hudyat na magbubuga itong muli ng apoy. At dahil no choice na sila, nag-iba sila ng ruta sa plano upang makapagtago sa dragon. Sa malayo, nagmamasid naman si Mersil at nagulat. Papalapit na sila sa kanya. Hindi niya inasahang makakarating sila agad doon, dahil mas mabilis ito kesa sa nakaplano. Napatanong tuloy ito kung naubos na kaya nila ang fuel reservoir ng dragon. Patuloy namang tumatakbo ang tatlo habang nasa likuran nito ang malaking dragon. Hindi maintindihan ni Mersil ano ang nangyayari. Ang plano kasi ay maghihiwalay sila sa dalawang grupo. Dapat daw bang mag-stick ito sa original plan? Nagsenyas naman ng kanya-kanya ang tatlo. At hindi maintindihan ni Mersil ano ang ibig sabihin nito. Kaya naman, ginawa na lang niya ang kanyang task. Pinasabog niya ang gusaling dadaanan nito. Nasaktuhan nga ang dragon nang gumuho ito. Buti na lang at nauna ng unti ang tatlo at nakatakas. Hinanap naman nila ang Red Dragon kung saan napunta. Iniisip nila kung natrap lang ba ito sa ilalim. Saktong tumayo ito na parang wala lang nangyari. Gulat naman ang lahat dahil hindi effective ang plano nila. Tinamaan ng mga debris ang tatlo. Pinipilit tumayo ni Chilchok pero pinatahimik ito ni Laios. Naroon na kasi sa harap nito ang dragon at hinahanap sila. Habang nakahiga si Laios, saktong pamwesto ang dragon sa ibabaw nito kung saan sobrang lapit niya na sa weak spot nito. Isang hakbang na lang nito at nasa saktong striking range na siya. Pero bigla na lang nag-rattle ang espada niya. Nakakagulat na kusa itong tumalon at nagpaikot-ikot hanggang sa malaglag sa lapag, na kumuha ng atensyon ng dragon. Hindi inasahan ni Laios na tumakbo ang espada niya ng mag-isa. Minura pa nga niya ito at tinawag na Kensuke. Hanggang sa dulo, isang halimaw daw talaga ito. Nagulat naman si Chilchok sa nangyari. Saktong tinawag sila ni Senshi para tumayo dahil nasa taas daw nila ang Red Dragon. Nakatingin na nga ito sa kanila at nag-start mag-click ng dila. Kaya naman, dali-dali silang tumakbo sa ilalim ng tiyan nito. Galit na galit si Chilchok kay Laios. Kaya naman todo sorry ito sa kanila. Hindi daw enough ang mga salita upang ipaliwanag ang kababohang ginawa nito. At kung ano-ano pa nga ang sinabi nito na hindi maintindihan ni Laios. Halatang hindi na natutuwa ang dragon. At hindi malaman ng tatlo ano ba ang gagawin nila. Kaya naman, sinuggest ni Laios na subukang tumakas sa may buntot banda. Pero saktong nakita nila itong gumalaw at hinampas ang gusali. Dahil doon, change of plans dahil masyado raw delikado. Mukhang mas stuck na lang daw sila doon. At dahil hirap na nga sila, tumulong na si Mersil. Gumamit ito ng explosion spell para patamaan ang kalaban. Ngunit tila hindi man lang ito gumana dahil short cast lamang. Kinakailangan niyang mag-concentrate pa pero lumapit na sa kanya ang Red Dragon. Sa baba, gamit ang kanyang axe, sinubukan ni Senshi na hiwain ang kuko ng dragon, ngunit nabali lang ang axe niya. Nagalit ang dragon at napagalaw ng paa. Dahil wala na nga silang mga weapon, hindi na nila alam ano pa ang gagawin. Kaya naman, nilabas na ni Senshi ang pinakamamahal niyang kutsilyo at sinabing gamitin na daw ito ni Laios. Nagulat sila at napatanong si Chilchok kung gawa nga ba ito sa isang kakaibang metal. Sumagot itong oo, kaya nitong hiwain ang laman at buto ng kahit na anong halimaw.
Sa bawat araw na nasa kanya raw ito, hindi siya nag-fail na alagaan at i-maintain ang kutsilyong ito. Ito kasi ay isang mithril cooking knife. Maaring isa lang ito na meron sa buong mundo. Nagulat ang dalawa nang marinig na gawa pala ito sa mithril. Sana daw ay napakita nila ito kay Nam-Ari. Kung nalaman daw nitong mithril ang gamit ni Senshi bilang cooking knife, baka napatay na siya nito. Na-feel nga daw ni Senshi na dapat niya nalang itago ang tungkol doon. Pag-alaw-galaw ang paa ng dragon at sinaksak na ni Laios ang kutsilyo ni Senshi dito. At nakakagulat na kaya nga nitong matusok ang scale ng dragon. Ngunit na-realize niya din, na napakaliit lang nito kumpara sa dragon. Kung ganun lang kaliit ang weapon nila, hindi rin ito masyadong makakaapekto sa kalaban. Mukhang di ito enough para sa killing blow. Nagwawala na nga ang dragon at sa malayo, hindi alam ni Mersil kung okay pa ba ang mga kasama niya o hindi at kung ano ang next niyang gagawin upang makatulong. Hindi matukoy ni Mersil kung nag-fail ba ang plano nila o sumusubok ng ibang plano ang mga kasama nito, dahil malayo siya sa kanila. At kahit na nalilito, sinabi nitong hindi ito ang panahon para tumayo lang at mag-worry. Sana raw ay okay lang sila at gumana sana ang protection spells niya. Balik sa bakbakan, wala nang mapuntahan ang tatlo. Yumuko ang dragon para silipin sila. Mas lalo na silang napapalayo sa tanging weapon na meron sila kakaiwas. Kung patuloy daw na ganito, mage end up sila sa malawak na open plaza kung saan posibleng patayin lang sila nito gamit ang apoy. Kaya naman, nagpresenta si Senshi na i-distract ang dragon. Pero umalma si Laios dahil masyadong risky ito. Tinanong naman siya ni Senshi, na sa lahat daw ba ng mga halimaw na kinain nila, meron bang isa na hindi lumaban upang makasurvive? Dito raw kasi sa dungeon, either kakain ka o ikaw ang kakainin. If hindi sila lalaban ng buong lakas, mag-end up lang sila bilang pagkain ng dragon. Kaya naman sinabi nitong, tibayan ang sarili at lumaban. Dali-dali naman itong tumakbo, at nang malapit na siya sa espada, napansin ito ng Red Dragon. Abot kamay niya na ito ngunit inapakan lamang siya ng malaking dragon. At dahil dito, napasok siya ng dugo. Tutulungan sana ito ni Laios pero pinatid siya ni Chilchok. Dahilan para mapahiga ito sa lapag, kung saan inapakan siya nito. Sabi ni Chilchok, wala nang point kung tatakbo pa ito doon. Bibigyan niya raw siya ng opening para makatakas. Hanapin daw nito ang kapatid niya at umisip ng bagong plano. Tumakbo ito papalapit kay Senshi para ik-ek kung buhay pa ba ito. Tinanong niya kung kaya pa daw nitong gumalaw. Napansin na ito ng dragon, kaya naman hinayla niya ang kutsilyo ni Senshi sa paa nito. Babanggain sana ito ng dragon pero nakaiwas siya. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang makalapit at may bato ang kutsilyo sa mata nito. Saktong-sakto ang pagkakatama niya kaya naman nagwala ito. Finally, nakita niya na ang espada ni Laios. At habang nagwawala pa nga ang dragon, kinuha niya ang espada. Gayunpaman, dahil sa creature dito, nakadikit ito sa lapag. Lumapit naman si Senshi at tumulong. Hinayla niya ang espada at ibinato kay Laios. Nang makuha niya na ito, dinala niya ang kawali para gawing shield at sinabing babalik raw siya agad. Hindi pa rin mapakali ang dragon habang hindi naman makatayo si Senshi. Saktong nahulugan ang dalawa ng mga debris ng gusali. Habang tumatakbo, nagkatamaan pa nga sina Laios at Mersil. Humingi naman ng tawad ito dahil tumilapon si Mersil. Hindi niya inasahang nag-iikot-ikot ito. Kinamusta niya sila at kung ano ang nangyari sa iba. Sagot nitong, nagkagulo-gulo na at fail ang plano. Parehas na knocked out at nasa ilalim ng dragon ang dalawa. Inisip nila ano ang pwedeng gawin ngayong injured na ang dragon. Mapapahamak daw sila if lumapit sila at mas potent. Iniisip ni Laios paano masasaksak sa weak spot ito, gamit ang pot, ang kanyang espadang si Kensuke at ang explosion magic ni Mersil. Tila nakabuo na ito ng plano kaya aakyat daw sila sa building. Kailangan daw nilang pumunta sa lugar kung saan maaabot ang height ng dragon. Tatayo raw siya sa pot at papasabugin ito ni Mersil. Nagulat naman ito sa plano. Nabulag na kasi ang dragon sa kaliwang mata. Kaya naman kung lalapit ito sa left side, hindi siya mapapansin.
Maaari siyang tumalon sa ulo nito bago pa siya makita. Ipinaalala naman nito ang ginawa niya noong kumalaban sila ng Undine. Pero giit nito, prinotektahan daw siya noon ng tubig at ng waterwalk spell sa pagsabog. This time, sabi ni Laios, ang protection spell at ang pot daw ang magpoprotekta sa kanya. Pero ang tanong, paano nito balak saksakin ang kalaban habang nakasabit lamang siya sa ulo? Hindi na raw sila pwedeng pumalpak this time, at wala itong planong mag-fail. Determinado siyang tapusin ang laban para mailigtas ang kanyang kapatid. Pumosisyon na ito sa ibabaw ng lutuan at nagtiwala na lang si Marsil sa plano niya. Dahil sa explosion magic, tumilapon na nga ang bida, at naabot nito ang ulo ng Red Dragon. Pumipiglas naman ito kaya hinigpitan niya ang kapit para hindi malaglag. Alam niyang anytime, pwede siya maitapon nito kaya naman oras na daw para sa kanyang plano. Lumapit siya sa bibig nito at inisip na malayo ito kumpara sa pinagdaanan ni Farlin. Tinanim nito ang kanyang paa sa pangil ng dragon at naipit nga siya nang isinara ng dragon ang kanyang bibig. Napasigaw naman si Marsil nang makita ang nangyari. Halatang sobrang sakit nito pero ininda niya lang. At dahil sa ginawa niya, nakahanap na nga ito ng pagkakataon upang maabot ang ilalim ng leeg ng kalaban. Sa wakas, naibaon nito ang kanyang espada sa gap ng scales ng dragon. Napadiin ang kagat ang dragon at naputol ang paa ni Laios. Kaya naman, napasigaw ito sa sobrang sakit. Dahil doon, nalaglag na ito at bumagsak sa lapag. Unti-unti na ring gumuwang ang dragon, hanggang sa bumagsak na ito sa lapag. Nakahandusay si Laios nang marealize nitong kailangan niya pang iligtas si Farlin. Pero bago ang lahat, tutulungan niya muna daw ang dalawa. Saktong dumating si Marsil para umagapay. Pinahiga niya muna ito para matulungan. Sinabi naman nitong kapag nakabalik na raw sila, susubukan niyang matutunan ang healing magic mula sa kapatid. At this time, seseryosohin niya na raw ang pag-aaral. Good idea daw ito, sagot ni Marsil. Balik tanaw muna tayo sa kabataan ni Laios. Tinanong siya ng kapatid nito kung bakit siya nasa labas ng kwarto ng kanilang ama. Pinatahimik siya ng bida at yun pala nakikinig ito sa usapan sa loob. Pinagkikwentuhan nila ang tungkol sa isang patay, na nang-aatake ng mga tao. Iminungkahi ng isa na ipunin nila ang kanilang pera upang mag-hire ng sorcerer, pero hindi naman pabor ang iba dito. Na-excite ang bida dahil sa sinasabing multo sa libingan. Inaya niya ang kapatid na hanapin nila ito, although baka maging delikado raw. Napansin naman sila ng mga alaga nilang hayop, kaya nalaman ng ama nito ang pagtakas nila. At kahit pinatigil sila nito, dali-daling tumakbo ang dalawa. Sa wakas, at umabot na rin sila sa libingan. Magiging okay lang daw sila, sabi ni Laios sa kanyang kapatid. Sinabi nitong huwag higpitan ang kapit dahil nahihirapan siyang maglakad. Gayunpaman, wala naman silang nakita roon, kaya inaya niya na lang ang kapatid na umuwi. Pero ang hawak niya palang kamay ay hindi sa kapatid nito. Ito pala ay sa multong sinasabi nila. Sobrang lamig daw nito at humingi siya ng tulong dahil hindi siya makahinga. Inutusan niya si Farlin na tumakbo na, saktong dumating na ang kanilang ama. Pinalo ni Farlin ang multo at pinaalis. Hindi lang si Laios pero ang ama nito at iba pang nakakita ay nagulat sa ginawa niya. Binanggit nitong, ang lalaking nakalibing doon ay merong suot na singsing na nagbabind sa kanyang kaluluwa sa lugar na yun. Tanggalin daw nila ito para mapakawalan ang kaluluwa niya. Napatanong naman ang ama nito sa sinabi niya. Sagot ng isa, nakakamete lang daw nito noong isang araw. Usap-usap roon na lagi niyang binibida ang golden ring daw na nabili nito mula sa isang elf. Nagulat sila kung paano ito nalaman ng batang si Farlin. At dahil sa nangyari, pinagchichimisa na ng mga kapitbahay nila si Farlin. Sa kwarto, napatanong tuloy siya kung may nagawa raw ba siyang mali. Sagot naman ng kuya nito na nakamamanghanga siya dahil sa spiritual powers niya. Natatakot lang daw ang matatanda sa magic. Kailangan lang ay matutunan nito paano gamitin ng tama ang magic at maraming trabaho ang mapagpipilian nito. Pwede siyang maging priest, gravekeeper o kaya naman daw ay exorcist. Na-excite naman si Farlin dahil sa sinabi ng kuya nito. Makaka-travel daw siya sa buong mundo at makakatulong sa mga nangangailangan. At nang tanungin kung sasamahan niya ito, sagot niyang syempre naman.
Pinag-usapan nila ang mga lugar na pwede nilang puntahan gaya ng ocean, desert at isang bansa kung saan meron mga nagsasalitang aso sa desyerto. Tuwang-tuwa si Farlene pero bumalik sa present time kung saan sinabi nitong, maaring mas okay kung pupunta na lang siya doon nang hindi siya kasama. Nagulat ang bida dahil sinabi nitong wag niya na raw siyang alalahanin at nagpaalam na nga siya sa kuya nito. Panaginip lang pala ang lahat ni Laios. Nag-awa ng paraan ni Marcel ang Blidong pero ang iba daw sa treatment na kailangan niya ay kailangang maghintay pa. Hahanapin niya muna ang iba at ang binti nito. Pilit namang bumangon ni Laios at inisip ang kapatid. Isinumpa nitong makakauwi silang magkasama. Nahanap naman na ni Marcel ang dalawa. Nakapatong si Chilchok kay Senshi at tila hindi ito okay. Sa tingin nito, kailangan pa niyang praktisin ang kanyang protection spells. Okay na daw yun sabi ni Senshi at least hindi sila nasunog ng dragon. Nag-cast ng healing magic si Marcel kay Chilchok, ngunit tila mas nakasama pa ito. Sobrang sakit daw sabi niya. Nagtaka naman si Senshi sa nangyari dito, pero inexplain ni Marcel na recovery pain lang daw yun dahil serious injury ang meron siya. Ang pain daw ang pruweba na nagwo-work ang spell niya. At ngayong turn na ni Senshi, tumanggi ito at sinabing hihintayin niya na lang daw gumaling mag-isa. Ilang buwan pa raw ang aabutin nun. Totoo na sobrang skilled ni Farlene sa healing magic, pero siya raw ay magaling sa pagpapagaling ng sugat ng sobrang bilis. Kaya naman wala na itong nagawa pa. Lumapit na nga silang tatlo sa dragon. Kumbinsido si Marcel na naroon ang binti ni Laios, kaya naman pinasok ito ni Senshi. Totoo nga, nakuha nito ang leg ni Laios at inabot kay Marcel. Nag-comment naman si Chilchok na di daw talaga normal si Laios. Pero sagot ni Marcel, ang idea nito ang nakapagpabagsak sa dragon. Lumapit na ito sa nakahandusay na bida dala ang naputol nitong binti. Gamit ang spell, ikinabit niya ito sa kanyang katawan. Natuwa siyang gumana ang spell ni Marcel, pero nangangati daw ang loob ng binti niya. Recovery pain lang daw ito, sabi ni Marcel. Pinuri ni Senshi si Laios. Dahil kasi sa ginawa nito, natalo nila ang kalaban. Sagot naman nitong, hindi niya ito magagawa kung wala silang tatlo. Nung una hindi sila sigurado kung kakayanin ba talaga, pero kahit kinyo lang sila sa pagpaplano, ang importante ay nagawa nila ito. Inabot ni Chilchok ang espada nito sa kanya. Hindi pa daw niya ito napapatawad at kailangan niyang mag-explain mamaya. Ngayong nasa natalo na ang dragon, oras na para sa paghahanap kay Farlene. Hinanap nila ang tiyan nito, at gamit ang kutsilyo ni Senshi, hiniwan nila ito. Doon nila na lamang sobrang kapal pala talaga ng balat ng dragon kaya sobrang hirap saksakin nito. Mukhang mahihirapan daw silang hiwain ito, so napatanong si Marcel kung susubukan niya ba ang explosion spell. Pero tumanggi si Laios at sinabing katulad lang ito ng ibang mga halimaw. Kailangan lang nilang maghukay hanggang maabot ito. Pinapakiramdaman nila ang mga lamang loob nito at nang makita ang rib, doon sila naghiwa. At dahil madilim sa loob at hindi sila pwedeng gumamit ng apoy, si Marcel ang nagbigay sa kanila ng liwanag. Habang papasok sila ng papasok sa loob ng dragon, nagreklamo si Layo na sobrang init daw dito. Si Senshi naman ay sinabing, naalala niya raw tuloy ang mga panahon na nagtatrabaho siya noon sa mines. Parang nasa liver na sila so maaring malapit na ang stomach. At tama nga, nakita na nila ang target nila. Hinayla na nila ito palabas ng katawan ng dragon at doon bubuksan. Dahan-dahan nila itong hiniwa upang ik-ek kung naroon ba si Farlene, ngunit wala pala itong laman. Hindi naman sila makapaniwala doon at naisip ni Marcel na baka ibang dragon ang nakuha nila. Pero imposible daw ito sagot ni Laios dahil parehas ang peklat ng dragon na sa nakalaban nila ng nakaraan. Isa pa, masyadong territorial ang male dragons. Hindi daw normal na marami sila sa small area na yun. Para makasigurado, ik-ek din daw nila ang intestines nito. Tulong-tulong na nga ang apat. Hindi makapaniwala si Marcel na walang buto ang dragon. Maaaring mabilis daw itong nag-digest dahil gising siya at active the whole time. May naisip naman bigla si Laios at bumalik sa loob. Meron siyang hinayla at binuksan na naglalaman ng mga buto at buhok. Karamihan raw ng mga creature na nilulunok ang prey nila ng buo,
ay niluluwa ang mga hindi nila kayang i-digest properly. Pero iba ang ginagawa ng Red Dragon, ginagamit nila itong material bilang fuel para sa fire breath nila. Maaring ang black fur ay galing sa mga wargs. Nakakita naman ito ng buhok na parang sa tao kaya naman sinabi niyang halukayin nila ang clump na yun dahil maaring merong mga human bones din sa loob nito. Tulong-tulong ang lahat para isa-isahing ik-ek ang laman nito at inayos sa lapag. Nakahanap ng rod si Chilchok, na nais sanang ipakita ni Marcel kay Laios. Pero busy ito dahil parang merong siyang nakapas sa loob at baka si Farlin na ito. Yun pala ay isang bungo ng tao na ikinagulat ng lahat. Hindi matanggap ni Marcel na posibleng kay Farlin ang banggang nakita ni Laios. Napatanong tuloy si Senshi kung pwede pa bang ma-resurrect ito kapag ganun na ang estado. Sagot naman ni Chilchok na meron ng mga cases na ganun dati. Isa-isang kinuha ni Laios ang mga butong nakuha nila para dalhin sa Resurrection Center. Pero kung dadalhin daw nila ito lahat, maaring may buto rin ng wargs na makasama doon, sabi ni Chilchok. Wala na daw silang choice, sabi ni Laios, dahil hindi niya masabi ang difference ng dalawa. Tumulong naman sina Senshi at Chilchok ngunit hindi pa rin makapaniwala si Marcel. Sumigaw siya at pinatigil silang lahat. Ang mga bonds na naglilik daw sa kaluluwa at katawan nito ay sobrang mahina ngayon. Delikado kung ililipat-lipat siya. The more na injured ang katawan ng isang tao, mas lalong iiwan daw ito ng kaluluwa niya. Majority ng mga fail na resurrection ay dahil sa iniiwan ng kaluluwa ang katawan nito o kaya naman, hindi tuluyang ne-restore ang katawan. Napatanong tuloy si Laios kung ano ang pwede nilang gawin. Sinuggest nitong kumuha ng resurrectionist at dalhin doon para dun mismo ito gawin. Ngunit ang proseso daw na pagre-restore ng body parts ay nagko-consume ng maraming calories, kasing dami ng nakastore sa mga injured areas, meaning dapat silang magdala ng maraming fresh meat. Concerned si Chilchok dahil posibleng masira lang ang mga ito, on the way. Pero hindi naman daw ito haantong doon, sabi ni Laios, at sinang-ayunan ito ni Marcel. Saktong lahat ng kakailanganin nilang fresh meat ay naroon na sa kanilang harapan. Hindi makapaniwala si Chilchok na si Farlin mismo ang gagawa nito at gagamitin ang dragon meat. Hindi naman daw niya area of expertise ang resurrection magic. Ngunit sumagot itong, ayaw niya sanang takutin sila kaya hindi niya sinasabi. Pero ang field of expertise niya ay ancient magic na hindi pinapayagan sa modern society. Sa tingin niya, kailangan nila itong gamitin ngayon para ma-resurrect si Farlin ngayon. Hindi man daw ito ang tamang gawin, pero wala na silang ibang choice. Nagulat si Senshi na gumagamit ito ng Dark Arcs. Pinigilan niya ito at sinabing hindi maganda ang kahihinatnan noon. Ngunit ayon kay Marcel, walang mabuti at masama pagdating sa magic. Tinanong nito kay Laios, ano ang nais nitong gawin? Humingi ito ng tulong sa kanya upang mapabalik si Farlin at pumayag naman ito. Gagawin niya raw ang kanyang best. Sa tingin ni Chilchok ay nababaliw na ang dalawa dahil gagamit sila ng dragon meat para sa resurrection. Normally kasi, inexplain ni Marcel na laman ng kambing or baboy ang ginagamit para mag-perform ng resurrection, pero, dahil nasa dungeon sila, wala na silang iba pang choice. Hiniwan nito ang kanyang palad upang makakuha ng dugo. Gamit ang kanyang staff, nag-drawing si Marcel sa lapag ng magic circle para sa resurrection spell na gagawin. Bago ang lahat, kailangan daw muna nilang iporma ang katawan as close sa original nitong shape. Si Marcel na raw ang bahala sa skeleton ng kaibigan at si Laios na ang sa mga ward. Speechless naman ang dalawa sa gilid. Napatanong bigla si Chilchok kung bakit bibigyan pa nito ng oras ang sa ward. Inexplain naman nitong para maiwasang ma-mix up ang skeleton ng sa warg sa kapatid niya. Merong nasa 200 na buto ang katawan ng isang tao. So sa tingin ni Laios, merong 840 doon. Ang sa aso kasi ay binubuo ng 320 bones. At dahil dalawa ang skulls doon, merong dalawang wargs. Magsimula muna daw sila sa mga butong madaling mag-recognize, ang pelvis, femur, humerus. Matapos nun, merong dalawang set ng mga buto, wrist to elbows at sa tuhod hanggang ankles. Nahanap ni Marcel ang 2 pares ng rib bones na may clavicle.
habang sa Ward naman ay walang clavicle at may 30 na rib bones. Kapag mas round, sa tao daw ito. Kaya naman mas madaling ikumpara. Susunod naman ay ang spine, gawa sa mga vertebrae na nagko-connect sa rib cage. Magkaiba naman ang dalawa so magiging madali na raw yun. Ang problema ay ang maliliit na buto sa kamay at paa. Marami-rami kasi ito at mas mahirap ay distinguish. Isa-isa nilang tinignan ang bawat buto. Ang paa ng aso ay dinisenyo para nakatayo sila sa kanilang toes, so maaring sa warg ang long bow na ito. Once matapos nila ang sa warg, then madali na ang sa human. Nakuha ni Marcel ang pinakamalaki na maaring ang calcaneus. Dahan-dahan nilang inayos at inilgay ang bawat isa sa tamang nitong lugar. At nang matira na ang mga buto ng tao, sinimulan nila sa daliri pababa. Proud naman si Laios na naayos ito. Pero may napagbaligtad lamang siya, ang longest metacarpal bone daw sa human hand ay hindi sa gitna kundi sa index finger. Ang natitira na lang ay ang carpal bones na nagkokonekta sa hand at arm. Kaya naman naghanap maigi si Laios at humingi pa nga ng hint kay Marcel. Sinabi naman ni Chilchok na wag nilang itratong laro ang ginagawa nila. Finally, nakumpleto na ang lahat. Mukhang nagamit nila ang lahat ng butong nakita sa loob. Mula ulo hanggang paa, nabuo nila ang sa tao at sa dalawang wargs. Nabilib naman si Laios dahil ang ganda raw ng buto ng kanyang kapatid. Napakomento naman si Chilchok na ang galing daw ng dragon at malinis na ang bawat isa sa mga ito. Maaring nakakuha raw siya ng maraming calcium dito, dagdag ni Senshi. Curious si Chilchok kung mabubuhay din ba ang dalawang wargs, pero sagot ni Marcel, ang mga kaluluwa daw ng halimaw ay hindi bound sa dungeon. Kasi kung oo, mapupuno ng kaluluwa mula sa iba't ibang creatures ang dungeon kung ganon. Tumayo na si Marcel sa gitna upang maghanda sa pag-cast ng spell. Nasa malayo ang tatlo habang lumuhad ito at nagbigkas ng orasayon. Bigla niyang ibinaba ang kanyang staff at tila nag-shake ang lugar kaya kinilabutan sina Senshi at Chilchok. Dumanak ang dugo patungo sa mga buto. At makikitang unti-unting nabubuo ang laman sa paligid nito. Diretso lang sa pag-oorasyon si Marcel hanggang sa nabuo ang katawan. Hindi makapaniwala ang tatlo sa nakikita ng kanilang mga mata. Habang nagpe-perform ng resurrection spell si Marcel ay tila naubusan na ito ng mana at sobrang napagod, kaya naman napahiga na ito. Lumapit si Laios para ik-ek siya at sobrang lamig nito. Napatanong tuloy si Chilchok kung nag-work ba ang ginawa nito. Hindi sila sigurado kaya dahan-daang lumapit si Laios sa katawan, at nang hawakan niya ito, bumukas ang mata at huminga na si Farlene. Nagulat naman si Laios dahil bigla itong naubo. Kaya naman tinulungan siya ng kapatid. Mukhang may mga dugo daw sa windpipe nito kaya naman pinasok ka muna ito ni Laios. Sinabihan niya itong magiging ayos din daw ang lahat. At nang yumokay na, tinawag niya itong Farlene. Humarap naman ito sa kanya at umiiyak. Tinawag siya nitong kuya, kaya napayakap si Laios sa kanya. Sobrang saya nito at nabuhay siya. Gayunpaman, sinabi nitong nilalamig siya. Humingi naman ng tawad si Laios at sinabing ito ay dahil sa armor niya. Dali-daling naghanap ng damit si Laios para sa kapatid. Nakakuha ito ng tela para ibalot sa kanyang katawan. Kinamusta niya ito kung okay ba siya at kung may masakit ba. Pero mukhang okay naman ito. Ginaisang naman nila si Marcel na nagulat. Hinanap nito kung nasaan si Farlene. At binalita ni Laios na nagawa niya ang spell pero medyo hilo pa si Farlene. Namugto naman ang mata nito nang makita ang kaibigan na okay na. Tumakbo ito at niyakap siya. Sobrang saya niya raw at umokay na ito. Nagmasid-masid naman sa paligid si Farlene at napansin si Chilchok. Ipinakilala nito si Senshi na sinabi niyang tumulong sa kanilang journey doon. Nag-hello si Senshi sa kanya at sinabing ikinagagalak nitong makilala siya. Ngunit hindi pa rin ito makapagsailta ng maayos sa ngayon. At ngayon, okay na ang lahat at mission accomplished, time na raw upang magluto. Matapos ang mga nangyari, naligo muna sina Marcel at Farlene. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Marcel dahil bumalik na ang kaibigan nito. Tinulungan niyang maligo si Farlene ng katawan kahit na umalma ito at sinabing kaya niya na mag-isa.
Saad niya, kailangan niya raw kasing ik-ek ang balat nito para masiguradong na-restore ng tama ang lahat. Tinignan nito ang bawat parte ng katawan niya at nagulat nang may nakitang marka. Paliwanag naman ni Marcel na nakuha niya pa daw yun nung bata siya at nadapa. Tumama noon ang kanyang baba sa may hagdan. Nakahinga naman ng maluwag si Marcel, knowing na okay ang lahat. Pinansin ni Farlin na ang kaibigan ang hindi okay ang itsura. Sagot niya, naubusan lang daw kasi ito ng mana. Magiging okay din siya matapos kumain at magpahinga. Lumapit naman si Farlin sa kanya at hinawakan ang dalawa nitong kamay. Nagulat naman si Marcel at tinanong ano daw yun. Nais niya lang daw siyang bigyan ng unting mana. Pero sabi ni Marcel, wala daw itong sapat na mana para ibigay pa sa iba. Inamin naman ni Farlin na actually, mabuti ang pakiramdam nito. Parang merong energy na nananalatay sa kanyang katawan. Hindi pa din pumayag si Marcel dahil para raw itong pasyenteng nagre-recover pa sa sakit. Hindi daw dapat nito gamitin ang mana niya hanggang feeling nito ay normal na ulit ang lahat. Tinanong naman siya nito kung namatay daw ba siya. Wala kasi siyang maalala, at na-curious kung ano ang nangyari. Napansin niya na lang na ang lahat ay sugatan at merong red dragon na patay sa sahig. Napatanong tuloy siya kung kamusta na sina Nam-Ari at Sur-O at kung okay lang ba daw ang mga ito. Sinisi ni Farlin ang sarili dahil naging mapanganib para sa lahat ang nangyari. Isa pa, napatanong siya tungkol sa magic circle na sa tingin niya ay may mali. Kung kasalanan man daw niya, kaya kinailangan ni Marcel na gumamit ng ganong spell. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil biglang tumayo si Marcel at sinabing, "It's fine." Totoo daw na nahirapan silang umabot sa floor na yun at madami silang pinadaanan. Pero ngayon, nakakatawang mga experiences na lang itong pwede nilang balikan. At yun daw ay dahil nag-work naman ang lahat. Kaya naman, wag daw nitong isipin masyado ang lahat dahil walang nagsisisi sa kahit na isa sa kanila sa nangyari. Tinulungan niya itong makatayo at sinabing, kung magtutulong-tulong daw silang burahin ang magic circle mamaya, magiging okay na ang lahat. Bigla naman nitong naisip na ang main concern nila ay kung paano bumalik sa surface at kung ano ang isusuot ni Farlin. Kailangan pa kasing labhan at patuyuin ang damit ni Marcel. Sinisisi nito ang mga pelaka dahil na-stuck ang damit niya sa suit. Sa labas, kakaiba naman ang feeling ni Laios dahil sa nakakita sila ng bathhouse na gaya nun sa isang human city na tinayo 1,000 taon na ang nakaraan. Lumapit si Chilchok at sinabing haka-haka raw na gumamit ng Elven at Dwarvish technology doon. Pero wala na daw halaga ito kung maku-curse ka naman. Inafere niya ng alak si Laios pero tumanggi ito. Tinanong niya ano ang plano ngayon at sagot niyang babalik na sila sa surface. Hindi nila magagamit ang return spell at hindi rin pwedeng bumalik gamit ang secret passage ng mga orcs kaya naman kailangan daw nilang daanan ang main road. Pero hindi yun ang tinatanong ni Chilchok. Saad nito, nailigtas na nga ang kapatid nito, pero hindi daw noon nababago ang sitwasyon nila, which is walang silang pera. Sagot ni Laios na meron siyang ipon sa bangko. Pero wala na raw ang medalya nito at 1 buwan ang hihintayin para makapag-issue ulit. Inalala naman ni Chilchok ang kasabihang pwedeng gamitin ang bawat parte ng dragon, kaya iminungkahi niyang dalhin ang ibang parte nito at ibenta para makakuha sila ng pera. Sagot ni Laios, hindi magiging ganun kadaling tanggaling ang claw o fang nito gamit lamang ang kustilyo ni Senshi. Alin man daw ang dalhin nila, ang value ay nasa kung gaano kaayos ang kondisyon nito pagdating doon. Nabanggit niya, mukhang sa kung ano ang pwede nilang dalhin, mukhang hindi ito magiging ganun ka-profitable. Realistically, pwede na daw siguro silang mag-settle sa dugo nito o laway. Kung swerte pa sila, baka merong lump na nabuo sa salivary gland nito. Tinanong ni Chilchok kung ambergris daw ba ang tinutukoy nito, sobrang baho daw nun. Brinang up naman ito ang tungkol kay Marcel, at tinanong si Laios kung alam daw ba nitong kaya niyang gumamit ng dark arts. Sagot niyang, hindi nila masyadong napag-uusapan ang tungkol sa magic pero nabanggit na raw nito noon na nais niyang mag-imbestiga sa dungeon para sa pag-aaral niya. Palagi raw iniisip nitong may something strange, dahil mukhang mayaman na elf si Marcel pero gusto pumunta ng dungeon. Hindi daw ito nagme-make sense kaya sa tingin niya, isa ito sa mga dark elves.
Sana daw ay hindi sila mahilan nito sa hindi magandang sitwasyon. Saktong dumating si Marcel at tinanong, sino ba raw ang tinutukoy nitong Dark Elf? Sagot nitong kung harmless daw ang spell niya, bakit ito tinawag na Forbidden Magic? Sabi niya naman, na kahit ang healing magic ay pwedeng gamitin para torture ang mga tao. Inihalin tulad niya ang magic sa blade. Depende daw sa paggamit kung makakatulong o makakasama ito sa iba. Nire-research niya raw ang forbidden magic para malaman kung paano ito makakatulong sa society. Inosente raw ang motibo nito. Dagdag niya, mas makakabuti sa lahat kung kakalimutan na lang nila ang tungkol sa resurrection spell. Hindi daw ito tunog innocent sa kanya, sabi ni Chilchok. Napaisip naman si Laios. Nakita ni Farlin si Senshi na pakanta-kanta habang daladala ang mga pangluto niya. Tinanong ni Laios kung nasaan si Senshi at sagot ni Chilchok na sa tingin niya ay naghahanda ito ng dragon meat. Kaya kwinento ni Farlin, na nadaanan niya ang isang warrior na may dalang kawali at fir wood. Naghahanda na itong magluto, pero nabahala si Laios na magluluto ito, sa tabi mismo ng dragon. At kinabahan na din sina Chilchok at Marcel. Delikado daw yun pero hindi alam ni Farlin kung bakit. Explain ni Laios, nang buksan kasi nila ang dragon, binuksan nila ang organ kung saan ito nag-store ng fuel. Hindi maganda kung magsisimula daw siya ng apoy. Habang tumatakbo, sumisigaw sila kay Senshi na itigil pero tila hindi sila nito naririnig. At tama nga, nang magsindi ito, nagkaroon ng sobrang laking pagsabog. Umabot ito hanggang kila Laios pero nakakagulat na walang nangyaring masama sa kanila at mas lalo kay Senshi. Hindi makapaniwala si Chilchok na nabuhay pa sila at na-realize ni Laios na ito ay dahil sa protection spell. Tumingin silang lahat kay Farlin at tinanong kung siya ba ang gumawa nito. At kahit siya ay hindi sigurado. Nakakapagtaka raw ang bilis nito dahil hindi man lang siya nag-cast ng tama. Hindi niya naman maaari kung ano ang nangyari, naramdaman niya lang daw na kailangan niyang proteksyonan ang lahat. Sa gilid, nabilib naman si Chilchok at sinabing mas naging useful sana ito noong nakikipaglaban sila sa dragon. Payo ni Marcel na dahil kaka-resurrect lang nito, iwasan niya muna ang gumamit ng mana. Nilapitan ni Laios si Senshi na hindi inasahan ang nangyari. Hindi ba raw at sinabi niya na kanina na bumubuga ng apoy ang dragon sa pamamagitan ng internal fuel nito. Saktong-sakto na dun pa siya tumabi at nagsindi. Mukhang di naman tumitigil ang apoy dito dahil kahit ang oil nito sa loob ay nagliyab na din. Ibig sabihin, hindi raw makakakuha pa ng laman si Senshi hanggang sa mawala ito. Kaya sa tingin niya, gagamitin niya na lang ang apoy para magluto. Naghalo ito ng yeast, salt, tubig at nag-knead. At habang nire-rest ito, pinayuhan nila siyang maligo muna. Matapos nun, hinulma niya pabilog ang dough at nilagyan ng toppings. Nag-sprinkle ng unting harina sa scale ng dragon at ginamit ito bilang tray sa pagluluto. Tinutol naman ito ang buntot ng dragon, bagay na inalmahan ni Chilchok dahil sayang daw. Binalatan ito ni Senshi at inilagay ang meat sa sabaw at mukhang okay na daw ang first dish. Kumuha na ito ng laman sa loob at niluto sa mainit na scale hanggang sa mag-brown both sides tsaka niya ito dinip sa seasoning. At sa wakas, tapos na ang roast red dragon, pizza bread with onions at dragon tail soup. Nandiri naman si Marcel habang si Laios ay natakam. Na-curious si Farlin sa likod pero napatanong muna si Laios kung okay lang ba raw na kainin nila yon. Habang nagdidiskusyon, nauna nang tumikim si Farlin ng pizza at nang naubos ito, gulat na gulat siya sa sobrang sarap daw nito. Feeling niya matagal-tagal na siyang hindi raw nakakain ng masarap na pagkain. Pinakain pa ito ni Senshi para raw bumalik na ang lakas niya. Speechless sina Laios at Marcel. At in the end, kumain na rin ang lahat ng niluto ni Senshi. Nahirapan namang kagatin ni Marcel ang meat. Hindi daw ito baka o baboy pero naalala niya raw ang lasa ng living armor dito. Inalala naman ni Chilchok kung gaano cat-ender ang kelpie at giant frog. At curious si Marcel sa opinyon ni Laios dito. Sagot niyang, ang red color, chewy texture, rich taste at powerful aroma nito ay sobrang unique. Bakit daw ikinukumpara nila ito sa iba pang meat lasang dragon daw ito?
Hindi alam paano i-explain ito ni Marcel kay Farlin pero si Laios na ang nag-bring up na naubusan sila ng pera. Kaya naman daw kumakain lang sila ng mga halimaw all this time. Namangha naman dito si Farlin at tinanong anong klase na ang mga nakain na nila. Kwinento ni Laios na nung una, giant scorpion at slime, sunod gulay na hinarvest nila sa likod ng golem. Natanong siya kung nakatikim na sila ng merfolk pero hindi pa daw. Ang nakain lang daw nila ay living armor. In-explain niyang shell lang pala ang armor at sa loob ay merong colony ng mollusks. Sinabi naman ni Chilchok na mas okay kung ipapakita niya na lang, kaya naman nilabas nito ang kanyang espada. Hindi nila alam nung una ano ang nangyayari hanggang sa nagpakita na ang creature. Galit na galit si Marcel at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanila. Curious naman si Farlin kung pulmonate daw ba ito at hinawakan ang creature. Kaya lang nagtago lang daw sa espada na bigla namang tumalon ang hawak niya na. Ni-reveal ni Chilchok na kayang gumalaw mag-isa ng espada, bagay na hindi mapaniwalaan ni Marcel. Plano naman daw ni Laios na gamitin lang muna ito hanggang hindi pa siya nakakuha ng bagong weapon pero sobrang convenient daw nito dahil nagre-react sa mga nearby monsters. Nag-a-agree naman daw si Chilchok na no choice na siya kung hindi gamitin ito, pero hindi raw pwedeng nagdedesisyon siya on his own. Kung mawawalan daw ng tiwala ang grupo sa kanya, mahirap yun. Inamin naman nitong naging careless ang desisyon niya at sinabing di na mauulit muli. Curious si Chilchok sa kung ano ang balak gawin ni Laios dito at sabi niya, gagamitin niya ito bilang sandata hanggat wala pa siyang bago. Siguro pwedeng lunurin niya na lang ito sa tubig. Gayunpaman, mahihirapan daw siyang alisin ang creature nang hindi pinipira-piraso ang espada. So baka mabubulok na lang daw ito doon, bagay na hindi naman nila ikinatuwa. Tanong naman ni Senshi na hindi ba raw siya ang nagsabi na delikado ang mga halimaw. Umuoo naman ito at inisip na harmless kasi yun kaya ginamit niya muna. Pero mukhang mali nga raw talaga siya. Tinitigan naman ito ni Farlin at sinabing curious siya sa kung ano ang lasa nito. Tinanong siya ng kapatid kung nais itong malaman at sumagot siyang oo, nais niya daw kainin. Inexaman naman nila ang lugar at nalaman na puno ito ng mga pinto pero dalawa lang ang nabubuksan mula sa labas. At dahil doon, hindi sila dapat mabahala sa mga surprise attacks. Tila napaka-komportable raw talaga sa bahay na yun at nakakagulat nga na meron pa itong 7 bathrooms. Kaya naman, oras na para magpahinga sila. Excited si Marcel dahil matagal-tagal na din since nakatulog ito sa kama. Habang busy ang lahat, napansin naman ni Farlin ang isang batang espiritu. Nilapitan niya ito at kinausap. Humingi siya ng tawad dahil ginamit nila ang bahay pero sinabi nitong aalis din daw sila matapos makapagpahinga. Tinanong naman siya ng kapatid sa nangyari at sinabi niya lang na nakausap niya ang residente doon at pinayagan daw silang magstay. Masaya naman dahil dun si Laios at nagligpit na ang lahat. Habang nag-aayos ng kama, sinabi ni Marcel na wala daw silang sapat na sleeping bags so mag-share na lang sila ni Farlin. Mga estudyante pa raw sila nung huli nila itong ginawa. Inisip naman ni Farlin kung kakasya ba sila since lumaki na daw siya pero niyakap ito ni Marcel at sinabing sa paningin niya, siya pa rin ang batang nakilala niya noon. Sobrang saya nila na nagkita na sila ulit. Nagpaalam muna ito saglit para kausapin ang kuya niya bago matulog. Busy naman si Laios na maglinis ng armor niya habang nangangati pa rin ang binti nito. Napansin siya ni Farlin at inayos ang binti nito. Napatanong naman siya kung bakit niya binuwis ang buhay niya para sa kanya. Hinawakan niya naman ito sa ulo at sinabing sa pagkakaalala niya, si Farlin ang nauna. Siya raw ang rason kung bakit nandun sila ngayon. Kaya naman wag niya na raw uulitin ang ilagay ang sarili sa kapahamakan. Pero hindi naman ito naalala ni Farlin. Niyakap niya na lang ito nang mahigpit na ibinalik naman ni Farlin. Sabay sabing hindi niya na raw ito uulitin. Nag-good night na sa isa't isa ang dalawa at mapayapa na ang lahat magpahinga. Sa labas, makikita naman ang nakahandusay na dragon at ang magic circle na ginawa ni Marcel. Ngunit merong isang tao ang dumating at nakakuha ng atensyon nito. Nang gabing iyon, busy namang mag-prepare ng pagkain si Senshi na dadalhin. Gumawa ito ng mga boneless dragon ham gamit ang 2 kilong red dragon thigh meat.
Pero mukhang hindi daw nila makakain lahat yun. Habang busy ito, at tulog na ang lahat, tila merong gumising kay Farlene. Napatayo ito ng kama at sumilip ng bintana. Lumabas ito doon at tila kakaiba. Merong mga espiritong tumatawag sa kanya pero hindi niya ito pinansin, bagay na ikinagulat nila. Dilat lang ito at parang may hinahanap. Dumiretso ito sa dragon kung saan naroon ang babae. Tinanong siya nito kung saan siya pumunta at bakit siya naroon sa katawang yun. Hindi ba raw at naatasan siya sa paghahanap sa Royal Majesty? Hindi niya siya binigyan ng permiso para pabayaan ang tungkulin nito. Gulat naman si Farlene at hindi malaman ang nangyayari. Nagising si Laios dahil nalaglag ang espada nito. Nang pulutin niya ito, napansin niyang nawawala ang kapatid niya. Kaya lumapit ito kay Marcel para tanungin kung nasaan si Farlene, pero antok pa siya. Tinanong niya naman ang busy na si Senshi at sinabi nitong wala naman daw dumadaan doon. Worried siya para sa kapatid at napansing sa bintana siguro ito dumaan. Kinuha nito ang espada para magmasid sa labas. At habang naglalakad, nagulat siya sa nakita. Buto-buto na lang ang dragon na nababalot sa dugo nito. Sa wakas, nakita niya rin ang kapatid at tinawag. Tinanong niya kung ano ang nangyayari pero nakayuko lamang ito. Nanginginig ang espada ni Laios. Sumagot naman si Farlene na kailangan niya raw mahanap si King Durghal. Lumitaw naman sa likod ang babae na sinabing lahat ng building, pera, citizen, livestock, dugo at kahit laman na naroroon ay pagmamay-ari ng Royal Highness na si King Durghal. Tinawag niya itong mga magnanakaw. Nang tumingin si Laios dito, naalala siya ng babae bilang ang taong nag-trespass sa mga paintings. Nagalit ito at tinanong kung sino siya at ano ang ginagawa doon. Inalala naman ni Laios ang nangyari at nalamang, siya ang master ng dungeon, ang Mad Sorcerer. Bigla namang may pagsabog na pumigitan sa dalawa. Galing pala ito kay Marcel na nagbantang lumayo ang babae. Galit naman itong tumingin sa kanila at sinabing mga mang-aagaw. Inalalayan ni Laios ang kapatid at tinanong kung kaya ba daw nitong tumayo. Pero sumigaw lang ito ng "shut up" at sinuntok siya. Napatilapon pa nga si Laios sa lakas. Nagulat naman sina Chilchok at Senshi at hindi maintindihan ano ang nangyayari at kung adventurer din ba ang babae. Naglabas ito ng libro at hindi maganda ang feeling ni Chilchok. Binuhat naman ni Senshi si Laios. Nagcast ng spell ang babae at nakilala ito ni Marcel bilang Ancient Magic. Nakaluhod pa rin si Farlene, samantalang may bombubula sa may dugo ng dragon at bigla na lamang may mga lumitaw na maliliit na creatures dito. Inutusan ito ng babae na patayin silang lahat. Nasugatan pa nga ng isa dito si Marcel sa muka. Iniisip niyang hindi gagana sa mga taang explosion o protection magic. Kaya naman, kailangan niya lang daw ay overwrite ang spell na bumuo sa kanila. Pabalik na ulit ang creature sa kanya at naghanda na siya upang labanan ito. Ngunit ang tirang ginawa niya ay hinarang ng babae. Sinubukan nitong i-dispel ito pero hindi niya magawa. Naiintindihan niya ang ancient magic na ito pero hindi niya raw masabayan ito. Napatingin naman si Senshi sa boneless dragon ham na ginawa niya na unti-unting nawala. Hinarap ni Marcel ang babae at tinanong kung siya ba raw ang gumawa ng dungeon, nais niya kasi sana itong kausapin. Bigla na lang bamuka ang lapag at nahulog sila. Nagsara rin ito agad pagkatapos. Napatingin ang babae kay Farlene na napapaligiran ng mga espiritu. Kinausap ito ng babae at sinabing, wala raw rason para mabalisa sila, dahil babalik na din agad ang hari. At kapag nangyari daw ito, magsya-celebrate daw sila at magpa-party. Tinawag nitong dragon si Farlene at sinabing masyado sigurong inconvenient ang form niya kaya naman bibigyan niya raw ito ng bago. Unti-unti namang tinake over ang katawan nito at inutusan siyang gawin ang intended purpose niya. Sumaagot naman ito ng, "Yes, I will." Nasa dilim ang apat at hindi alam saan sila napunta kaya naman nagbigay liwanag si Marcel. Hindi matukoy ni Chilchok ang lugar na yun at hinanap ang exit. Bigla namang gumalaw ito na ikinabahala ng lahat. Napansin ni Marcel na parang pesara ng pesara ang lugar kaya naman pilit nilang hinanap ang exit. Tinanong ni Chilchok kung meron siyang magic na magagamit pero wala siyang alam na spell na pwedeng makapaglabas sa kanila doon.
Pilit nilang pinipigilan ang pagsasara nito gamit ang kanilang katawan at kahit ang staff nga ni Marcel ay nabali na. Na-realize nitong mamamatay na sila doon. Unang beses daw ito ni Marcel kung sakali, pero worried siyang walang makakakita sa kanila dahil nasa ilalim sila. Nahanap na nila si Farlene at unti-unti nang nalaman ang misteryo ng dungeon. Pero ngayon tila magiging meaningless na ang lahat ng ito. Ayaw niya sanang matapos ito doon. Bigla namang may kamay na lumabas sa dingding, kasunod ng mas marami pa na pumalibot kay Marcel. Tinakpan nito ang bibig niya at hinayla papalabas. Hindi na siya nakuha ng mga kasama at nang makita nila ang opening, naisip nilang lumabas doon kahit hindi nila alam saan ito patungo. Mas okay na daw yun kesa mapisa sila sa lugar na yun. Inuna nila si Laios at nang ma-stuck si Senshi sa maliit na butas, tinulak ito ni Chilchok, saktong pesara na ang dingding at niluwa sila sa isang kwarto. Hindi malaman ni Chilchok ang lugar na yun at sinabing sobrang lamig daw. Kailangan nilang umalis agad. Hindi naman makagalaw si Marcel at tumulong si Chilchok para hilahin si Laios. Nagulat naman sila na sobrang daming mga espiritu ang pumalibot sa kanila. Hindi alam nila Chilchok at Senshi ano ang gagawin at tila katapusan na nila.